Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala syarfil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah, yung sumunod na bahagi nitong yung Alamul Jin wa Shayatin, ito ni mga waswas ni Satanas. Kayfa yasilu syaitanu biwaswasatihi ila nafsil insani. Paano raw nagagawa ng demonyo ng Satanas na makapagparating ng kanyang mga bulong sa tao. At yung bulong nga ni Satanas, so parehong binubulungan niya yung tao sa isip at puso nito. Kumbaga, pinakausap niya yung tao sa isip at puso nito. So una sa mga kaparaanan ay yung tinatawag na waswas. Kumbaga, tatapos na natin yung yung 19 na mga paraan ng kung paano inililigaw ni Satanas o ng mga demonyo yung mga tao. So una yung waswas na tinatawag. Pangalawa, yung pagpapalit nila ng anyo. Yung maaring magiging anyong tao sila, di ba? Ito yung nangyari sa Badar, si Suraka bin Malik, yung si Satanas, nag-anyong tao si Suraka bin Malik at nagpakita sa kanila. Pangatlo, yung mga demonyo, nagpapanggap sila na kumbaga yung mga tao na namatay na. Ginagaya nila yung tsura, ginagaya nila yung mga multo. Hindi naman bumabalik yung kaluluwa ng patay, di ba? Yung mga demonyo yun, yung mga Satanas na kumbaga kinukuha nila yung anyo ng mga namatay na. At iba't iba pang mga paraan na kumbaga yung Satanas ay direktang nagkakaroon ng kakayanan na makipag-ugnayan sa tao. So sa tatlong paraan na ito, sa kanyang mga bulong, sa pag-anyong tao, at sa paglitaw sa anyo ng mga kumbaga, hindi naman anyong tao, kasi pwede rin palang ibang anyo yung kukunin niya, gagawin niya. Pwede yung ibang anyo. Pwedeng yung mga nakikita nga natin na di ba, yung mga kwento-kwento ng mga tao, mga aswang, kapre, o ano pa man, diwata, maligno. So, demonyo talaga yun na nagpapakita sa tao. Demonyo o jin na nagpapakita sa tao. Kasi pangatlo nga, yung ginagaya nilang anyo ng mga namatay na. So, yung una yung tinatawag na waswasa. Yung waswasa. So, itong waswas na ito yung madalas naririnig natin sa mga scholar na siyang bulong ni Satanas. At ito rin yung binabanggit doon sa Suratun Nas. Sinasabi asyaitanu yastatiu an yasila ila fikril insani qalbihi bitarikatin la nudrikuha. Si Satanas daw o yung mga demonyo sa pangkalahatan ay may kakayanan na maka-impluwensya sa puso at isip ng tao. So pareho itong kayang impluwensyahan ni Satanas. Kaya itong impluwensyahan ni Satanas pareho, puso at isip. At nagagawa niya ito sa mga kaparaanan na hindi natin naiintindihan. Hindi natin naiintindihan. Kasi sa ibang kumbaga iba na yung daigdig talaga ng mga demonyo. Iba na. Kaya nga Alamul Jin ang tawag sa kanilang lugar na ginagalawan. Nakikita nila tayo pero hindi natin sila nakikita. At yung mga physical na mga batas nila, iba sa physical na batas natin. So pwedeng yung mga demonyo nga tumatagos lang sa katawan ng tao. Kahit nga yung kanilang mga kumbaga kanilang mga pagkain, sasakyan, ano pa man, iba talaga sa anumang meron tayo. At hindi malayo yun. Kasi sa dami ng nilikha ni Allah, nakakaiba, na nagugulat tayo, namamangha tayo kapag nakikita natin. Halimbawa sa dagat, sa sobrang lalim, yung malalim na dagat, mga ilang kilometro na yung lalim, meron na doong mga isda, walang mata. Walang mata. Tapos merong isda, ang kinakain nila, iba na sa kinakain ng ibang mga isda. Kasi ibang mga isda kinakain, di ba, lumot, coral,
o ibang isda. Merong isda, ang kinakain niya, asupre. Yung asupre na mula sa sumisingaw na bulkan sa ilalim ng dagat. So isda yun na naiintindihan natin kahit papano na yun ay isda. Yung mga jinn, mas malayo sila kumbaga sa pagkakaunawa natin. So, hindi natin ito naiintindihan, wala na arifuhat, lalong hindi natin ito nalalaman. Yusaiduhu ala dalika tabi'atuhu allati hulika alayha. At ito ay kumbaga nagagawa ni Satanas dahil sa natural na katangian niya na nilikha siya ni Allah. Natangan ang katangian na ito. Nilikha siya ni Allah, natangan ang katangian na ito. Kaya nagagawa niya ito. At sinasamantala nga rin talaga ni Satanas na kumbaga magagawa niya ito kasi nga kung si Satanas halimbawa nagagawa niyang maka-travel ng mabilis o mahaba ang kanyang buhay o nakakatagos siya sa anumang bagay sa katawan ng tao halimbawa, marami nga siyang magagawa. Marami siyang magagawa. So sinabi ni Allah tungkol sa kanila, yun nga, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Yung kumbaga itong mga Satanas na ito na bumubulong sa puso ng mga tao. So dahil dito, nagpapakupkup tayo kay Allah din sa pamagitan ng Suratun Nas. Diba? Min syarril waswasil khannas. Nagpapakupkup tayo kay Allah laban sa kasamaan ng khannas, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Na siyang bumubulong sa puso o dibdib ng mga tao. At yun nga, minal jinnati wan nas. At ang mga demonyo na ito ay bumubulong sa mga tao, mga demonyo na ito na bumubulong sa mga tao, sa dibdib ng mga tao, ay kabilang sa mga jinn at mga tao. So, yung pangalawang nabanggit natin kanina na maaring kakaroon ng ibang anyo yung jinn, anyo na nakikita natin. So, maaring mag-aanyong tao nga rin yung jinn. Pero syempre, yung demonyong tao, maaring yun din ay kumikilos ayon sa bulong o instruction ng jinn na kumbaga nakakaano sa kanya, nakaka-impluwensya. Kaya nagiging kabilang na rin siya sa Satanas, sa demonyo kahit siya ay tao. So, sinasabi nga ni Ibn Kathir rahimahullah sa kanyang tafsir doon sa min syarril waswasil khannas, asyaitanu jathimun ala kalbi Adam. Si Satanas daw ay jathim. Siya daw ay kumbaga nakaupo o nakatambay sa puso ng anak ni Adan. Kumbaga sa puso ng tao. Nakatambay doon si Satanas. At lalong-lalo na ngayon mas maintindihan natin ito kasi di ba ang bawat tao ay merong karin, merong kumbaga demonyo na kanyang kasakasama palagi. At si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meron din siyang karin, pero yung kanyang karin ay nagmuslim. Muslim na yung kanyang karin. Pero bawat isa sa mga tao ay merong karin o shaitan nga yung pagkakapaliwanag dun. Hindi yung basta-bastang demonyo. Demonyo talaga. Kumbaga, o hindi yung basta-bastang jinn, demonyo talaga. So, nandun daw siya sa puso ng mga tao. Faida saha, wagafala, waswasa. Kapag daw ang tao ay nakakalimot o nalilingap, ibig sabihin hindi niya naaalala si Allah o nakakalimutan niyang magpakamatuwid o kaya ay pinangingibabawad siya ng kanyang mga pagnanasa, sinasamantala ito ni Satanas bilang pagkakataon at binubulungan siya ni Satanas. Binubulungan siya nung sino mang demonyo na kasama niya. Kasi maaring si Satanas mismo, si Iblis, diba, mag-isa lang naman siya, diba? So marami siyang mga kasama. So pwedeng yun na lang yung gagawa ng trabaho para sa kanya. Faidadakarallaha khannas. At yun nga, kapag nakalimot ang tao, bumubulong si Satanas. Pero kapag naalala ng tao si Satanas, pag naalala ng tao si Allah, umaatras si Satanas. Kaya ito yung yung khannas. Yung khannas dito umaatras. Kasi umaatras siya kapag inaalala ng tao si Allah. So merong hadith iniulat ni Imam al-Bukhari at Imam Muslim
Mula kay Anas radhiyallahu anhu, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Inna syaitana yajri min ibni Adam majrad dam." Tunay na ang demonyo ay dumadaloy sa katawan ng tao na katulad ng dugo. So paikot-ikot yung Satanas doon sa katawan ng tao. So ito ay kumbaga yung magpapaliwanag din sa atin kung paano magiging madali para sa demonyo na maimpluwensyahan ng sino man sa atin. Fawaswasa ilayhi syaitanu. So merong isang aya. Wa bihadhil waswasa adalla Adam. Dahil sa bulong na ito ni Satanas ay naligaw si Adan. Wagwahu bil akli minas syajara. At nilinlang siya ni Satanas na kumain mula doon sa pinagbabawal na puno, doon sa paraiso. At nga doon sa aya, fawaswasa ilayhi syaitanu, at bumulong kay Adan si Satanas. Qala ya Adamu, tinawag siya ni Satanas, o Adan, hal adulluka ala syajaratil khuldi? Gusto mo ba ituro ko sa iyo ang puno na magdudulot ng buhay na walang hanggan? So pinagmukha ni Satanas na mabuti yung pagsuway kay Allah, na mabuti yung pagkain doon sa puno. Kumbaga pinapalabas pa nga dito ni Satanas, pinagdadamutan kayo ni Allah. Diba? Napakasama talaga. Pinagdadamutan kayo ni Allah. Merong puno na kapag kumain ka mula roon, ay mabubuhay ka habang panahon. Wamulkin la yabla. At kapag kumain ka mula rito, magkakaroon ka ng kaharian na hindi maglalaho. Eh, sino bang ayaw nun? Si Adan, parang tayo lang din eh. Kung ano yung pinagnanasaan natin, gusto rin yun ni Adan. Ayaw din niyang mamatay. Gusto niya mabuhay habang panahon. Pero syempre, walang saysay naman yung mabubuhay ka habang panahon na hindi ka masaya. So, kailangan hari ka para mabubuhay ka habang panahon. So, yun yung naging marketing ni Satanas kay Adan para mapasunod niya si Adan. At yun nga, nadulot niya si Adan ay kumain mula doon sa ipinagbabawal na puno. Pero doon sa mga Kristiyano, ang sinisisi nila si Eva. Si Eva daw yung nilapitan ni Satanas, di ba? Tapos sinabihan ni Eva si Adan, tapos pumayag naman si Adan. Kaya may pelikula dati, di ba? Nang kinagat ni Adan ng mansanas ni Eva. Pinalabas nila mansanas. Tapos ang dami ng kwentong nabuo doon. Kasama na nga yung lagi ko nababanggit na kwento, yung ang kauna-unahan daw talagang bading si Satanas. Eh, si Satanas nga, si Eva yung kinausap daw niya eh. Kasi pag si Eva kumain mula doon sa pinagbabawal na puno, palalayasin ng paraiso si Eva, masusolo ni Satanas si Adan. Eh, siya yung kauna-unahang bading. Pero ito yung katotohanan doon sa kwento na yun. Pareho sila na nilinlang ni Satanas. Kasi ang problema doon sa mga Kristiyano, di ba pinalalabas nila si Eva yung may kasalanan? So yun yung isang nagiging dahilan kung bakit mababa ang kalagayan ng kababaihan sa mga Kristiyano. Lalong-lalo na nung unang panahon. Kasi sinisisi ng mga Kristiyano yung mga babae kung bakit daw napalayas ang tao sa paraiso. Kaya dapat second class citizen lang sila. Hindi sila katulad ng mga lalaki na maraming karapatan. Konti lang ang karapatan ng mga babae nung unang panahon sa mga Kristiyano. Hindi katulad sa Islam. Ngayon lang yan na Ngayon lang sila nagkaroon talaga ng mga makabagong karapatan. Ngayon lang talaga. So si Satanas dumadaloy sa katawan ng tao at maaring doon sa doon sa pagkikita nila ni Adan at ni Satanas. Nandun yun sa yung pangalawang paraan na nabubulungan ni Satanas yung tao na nagkakaroon talaga siya ng anyo na physical, na nakakausap siya ng tao, nakikita ng tao. Pero dito, yung waswas, posible talaga ito na mangyayari sa tao kasi yung tao nasa loob ng katawan niya, si Satanas. Yung demonyo na naka-assign sa kanya, kumbaga, nasa loob ng kanyang katawan. Hindi kailangan ni Iblis, na si Iblis mismo yung pupunta. Hindi niya kailangan. Kasi marami naman siyang kampon eh. Yung mga kampon lang niya yung papupuntahin niya. Sapat na yun para makapagdulot ng waswas doon sa tao. So ngayon, sumunod,
Wa bihadil waswasa. At tapos na pala tayo dyan. Wakad tatamathala shayatina fi suratin bashar. At yun nga, katulad ng ginawa ni Satanas, maaring ang yung mga demonyo ay mag-aanyo, magkakaroon ng anyo. At isa sa mga anyo na maaring magagawa nila, mag-aanyo silang tao. Wakad yuhaddithuna al-insan, at maaring kakausapin ng demonyo na nag-anyong tao, yung tao. O maari pa nga, yung hindi lang tao na nangungusap sa tao, yung Satanas, yung gagawin ng Satanas na anyo. Kasi pwede mangyari, di ba, yung halimbawa yung demonyo, sasapian niya yung puno para magsasalita. O yung rebulto para gagalaw. So pwedeng mangyayari din yung ganun. So meron siyang iba't ibang mga paraan na iba pa. Hindi nga, maaari may kipag-usap siya sa tao, wayos may unaho. O dudulutin ng mga demonyo na marinig ng mga tao yung mga demonyo na nagsasalita sa pamagitan ng iba't ibang mga bagay. Pamagitan ng iba't ibang mga bagay. So ganun din, maaring yung demonyo magkakatawang tao, waya murunahu, wayanhawnahu. Magkakatawang tao, o kaya gagamitin niya yung tao na partner niya para utusan ng mga tao na gumawa ng masama at pagbawalan ng mga tao na gumawa ng mabuti. Bimuradihim kama sayati bayanuhu. At iba pang mga gawain na gusto nilang ipagawa sa mga tao, katulad nga ng mga mababanggit na mga sumusunod. At ito na nga yung tamatilo shayatin. Kung paanong ang mga demonyo o mga engkanto na masasama. Actually kahit kung sa kakayanan, maari may ganito rin kakayanan kahit yung yung jin na mananampalataya. Pero nga mga jin na mananampalataya, hindi sila nakikialam sa mga tao. Lumalayo sila sa mga tao. Lumalayo sila sa mga tao. Yung mga demonyo lang talaga yung nakikialam sa mga tao. So nga ahyanan, ta'ti shayatina labi tarikil waswasa. So minsan, ang mga demonyo raw ay hindi dumarating sa mga tao sa paraan ng waswas. Bal, tatara alahu fi surati insanin. Bagos ay nagpapakita siya sa tao sa anyo rin ng tao. Sa anyo ng tao. Sin tao talaga na, hindi yung multo na iba pa, yung kumbaga, ginagaya nila yung anyo ng namatay na susunod pang bahagi ng talakayin. So pwede silang mag-aanyong tao. Pero syempre maaari din silang may anyo na, di ba doon sa mga hadith, pwede silang mag-anyo ng aso, ahas, o ano pa man. Iba't iba pang bagay. Wakadyas mausot, at maaring maririnig ng tao ang boses ng demonyo na ito. Wala yaraljisim, maaring maririnig niya yung boses pero hindi siya nakakakita ng katawan o sino man na nagsasalita. Boses lang, so pwede rin mangyayari yun. Wakat tatasyakkal bisurati garibatin, at maaari din naman na yung demonyo ay pagpapakita sa anyo na kakaiba. Anyo na kakaiba. Pero ang madalas gagawin talaga ng demonyo para maimpluwensyahan ng tao, gagamit siya ng anyo na kaakit-akit o katanggap-tanggap sa tao. Kasi kung halimbawa yung demonyo lilitaw sa tao sa tunay niyang anyo, matatakot yung tao. Kahit masamang tao, matatakot sa kanya, di ba? Bawo yung tao, masama. Gusto niya ng tulong ng demonyo. Gusto niya ng tulong ng demonyo. Kung magpapakita yung demonyo sa kanya sa anyo talaga niya, matatakot ang tao. Halimbawa yung mangkukulam, na kailangan niya yung tulong ng demonyo, hindi niya gagawin yun. Hindi gagawin ng demonyo yun. Wahiya ahyanan ta'tin nasa wa tu'arrifuhum bi annaha minal jin. So gagawin din ng mga jin nga o demonyo na lilitaw sila, papakita sa mga tao at magpapakilala nga na sila ay jin. Wa fi ba'dil ahyan tukaddibu o takdibu fi qawliha. Siyempre naman minsan iba yung sasabihin nila. Hindi nila sasabihin na sila ay jin. Halimbawa sasabihin nila fataz'am annaha minal malaika. Halimbawa yung Satanas magpapakita sa tao kasi magpapakilala siyang anghel. Pwede rin yun. Wahyanan tusammi nafsaha birijalil ghaib. At minsan magpapakilala siya na rijalul ghaib. Yung rijalul ghaib na tinatawag, kumbaga yung mga matalinghaga na mga tao. So dito sa Pilipinas, kumbaga yung konsepto ng rijalul ghaib,
Ito yung mga tao na ano, kumbaga, nakikilala sila bilang tao o maaring, kumbaga, engkanto nga na nagaan yung tao. Yun yung Regalor Game. So, magpapakilala sila sa ganitong anyo at hinahanap sila ng mga tao. Gustong-gusto silang makita ng mga tao kasi nagbibigay daw sila ng kapangyarihan sa mga tao. Pero nga, marami sa mga naghahanap sa kanila, nababaliw na lang kalaunan. Nababaliw. Mas tatalino. Ganun nangyari. Kakahanap dun sa Regalor Game. Autad daian nahamin alamil arwah. Kung magpapakilala sila bilang mga tao na nakakaalam, nakakakilala sa daigdig ng mga espiritu. Sa daigdig ng mga espiritu sa konteksto ng mga kufar, ito na yung daigdig ng mga ano, yung mga engkanto, yung mga diwata, mga maligno, demonyo, pati mga namatay na tao, yung mga kaluluwa nila nandun. Pero ang totoo niyan, walang ganito sa Islam. Walang daigdig ng mga espiritu. Meron daigdig ng mga tao, daigdig ng mga engkanto, at yung, kumbaga, yung daigdig ng mga tao na namatay na, iba pa yon. Barsak, hindi siya yung daigdig ng mga engkanto. Hindi mapupunta dun yung mga tao. Kasi sa mga kufar, kahit ano, di ba? Kahit sa iba't ibang mga relihiyon, sa mga Hindu, sa mga Kristiyano, ganun din Kung mapapanood niyo yung ano, yung may serye nung ano pelikula yung ano, yung Conjuring, mga tinatawag nila yung espiritu ng mga namatay na. Kung baka pinapakita nila doon yung daigdig ng mga espiritu, doon napupunta yung kaluluwa ng tao. At kasama din na rin nila doon yung mga demonyo at yung mga engkanto. Hindi ganun. Hindi ganun sa Islam, pero yun nga, ganun ang inaangkin ng mga demonyo. Kaya makikita natin laganap yung ganitong paniniwala sa iba't ibang mga relihiyon na merong daigdig ng mga espiritu. Ghost fighter, di ba? may tournament pa, may labanan pa, may championship. Di ba? Doon yung daigdig ng mga espiritu. Kasi yung mga taong namatay na, doon din napupunta. Doon din napupunta. Tapos sa ghost fighter pa nga, di ba? Yung tao pwedeng magiging ano, magiging espiritu, parang si Taguro. Tao naman siya dati. Tapos nalaban ko lang, nagulat talaga ako nun Si Jeremiah pala babae. Si Master Jeremiah. Tapos mag-ex sila ni Taguro. Napanood mo yun? No? Hindi mo na nabot yung parte na yun. Sinubaybay ko kasi yun Ex niya si Taguro, mag-shota sila dati. Si Taguro, gusto niyang lumakas lalo, kaya kumampi na siya doon sa mga demonyo. Inaiwan dito si Master Jeremiah, broken hearted. Babae pala yun? Babae pala. Akala ko lalaki. Babae pala siya. kaya pala may ganun na mga paniniwala yung kuffar. Yung daigdig ng mga espiritu. Kasi yun din pala talaga inaangkin ng mga demonyo. Merong daigdig ng espiritu waliyado billah. Pero sa atin sa Islam, alhamdulillah, malinaw Malinaw. Kaya nga kung lalo mong pag-aaralan yung Islam, lalong magiging malinaw sa iyo yung mga bagay-bagay. Alhamdulillah. Pero sa kuffar, wala Ang labo, hula-hula sila kung ano-ano lang. Meron kababalaghan nangyari. Tatawagin si Ed Kaluwag, iba yung sasabihin. Tatawagin yung iba pang espiritista, iba na naman yung sasabihin. Samantalang yung mga Muslim, kahit papano, naintindihan nila, alhamdulillah, yung daigdig ng mga engkanto, alhamdulillah. So, tutuloy natin ito, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.